araw sa iyong lahat. Ngayon ay tutuklasin natin ang kwento sa Panaghoy sa Suba. Sino nga ba ang mga tauhan sa kwento? Ang unang tauhan sa kwento ay si Duroy, ginagampanan ni Scar. Montano, siya ang pangunahing tauhan na isang manlalayag na nagmamahal sa kanyang ilog at sa isang babae na si Ibahay. Siya ang pangalawang tauhan sa kwento. Siya si Ibahay. Ginagampanan ni Juliana Patermo, siya ang minamahal ni Duroy. Ang pangatlong tauhan sa kwento, si Ostado, ginagampanan ni Ronnie Lazaro, siya ang kaibigan ni Duroy. Ang pang-apat na tauhan ay si Anino, ginagampanan ni Romel Montano, siya ang kapatid ni Duroy. Ang panglima na tauhan ay si Baroy, ginagampanan ni Joel Torre, siya ang leader ng rebolusyon. Ang pang-anim na tauhan sa kwento, Amerikanong General, ginagampanan ni Philip Anthony, siya ang nagsisilbing kalaban sa kwento. Ito naman ang tagpuan sa kwento. Ang Panaghoy sa Suba ay isang pelikula na dinidiri ni Cesar Montano. Ang pangunahing tagpuan ng kwento ay sa Bohol, Pilipinas. Ito ay isang kwento ng pag-ibig, kultura at digmaan na naganap noong panahon ng Hapon. Ang suba o ilog ay isa sa mga pangunahing elemento ng pelikula na ginagamit bilang isang simbolo ng buhay at kultura ng mga tao sa Bohol. Ito naman ang banghay sa kwento. Umiikot sa buhay at pag-ibig ng mga tauhan sa isang maliit na bayan sa Cebu noong panahon ng mga Hapon. Ito ay tungkol sa pag-ibigan ni Nicolas at Nene na kahit sa gitna ng pagsubok at kahirapan, patuloy na nagmamahalan at nagtitiwala sa isa't isa. Ang kwento ay nagsisimula sa pagdating ni Nicolas sa bayan ng Dalaget, kung saan siya ay nagtrabaho bilang isang mag-aalis ng putik. Dito niya nakilala si Nene, isang magandang dalaga na anak ng may-ari. Malaking tindahan sa bayan. Sa simula pa lang naramdaman na Nicolas ang pagkahumanling sa kagandahan at kabaitan ni Nene. Ngunit hindi madali ang kanilang pagkaibigan dahil sa kahirapan at pagsubok na dumaan sa kanilang buhay, tulad ng digmaan at sakuna dulot ng mga Hapon. Napilitan silang maghiwalay. Sa kabila ng lahat na ito, hindi mawala ang pagmamahal nila sa isa't isa. Sa gitna ng pagsubok, napatuloy ang buhay ni Nicolas at Nene. Nagtrabaho si Nicolas bilang isang mangingisda habang nag-alaga naman si Nene ng kanilang mga anak. Sa bawat paghihintay at pagmamahal, ipinakita nila sa isa't isa patuloy at lumalalim ang kanilang pagkaibig. Sa dulo ng kwento, matapos ang maraming taon ng paghihintay at pagmamahal, nagkita muli si Nicolas at Nene sa pagkakataong ito. Mas matatag at matanda na sila, ngunit sa kabila ng pagbabago, nanatili ang kanilang pagmamahal sa isa't isa. Ang Panaghoy sa Suba, kwento ng pag-ibig, paghihintay at pagtiwala sa kabila ng pagsubok ng buhay. Ito ay nagpakita ng lakas at pagmamahal at katagan ng mga Pilipino sa panahon ng digmaan at kahirapan. Ito naman ang kasukdulan ng kwento. Ang kasukdulan ng kwento sa Panaghoy ay Suba ay nagkaroon ng malaking tensyon sa pagitan ni Duroy at ng mga Hapon. Sa kasukdulan, inamin ni Duroy ang kanyang pagmamahal kay Rosario at nagpakita siya ng matinding tapang at katapat sa kanyang bayan. Ang kanyang pagmamahal at paglilingkod sa bayan ang nagtulak sa kanya na labanan ang mga Hapon. Wakas. Ang Panaghoy sa Suba ay isang pelikula Pilipino na tumatalakay sa mga iba't ibang aspekto ng kultura at tradisyon ng mga Bisaya. Sa wakas ng kwento, si Duroy, ang pangunahing karakter, ay namatay sa isang labanan upang ipagtanggol ang kanyang mga kaibigan at komunidad. Ang kanyang pagkamatay ay nagdudulot ng malaking epekto sa kanyang komunidad at nagbigay daan para sa pagbabago at pag-unlad. Ang pelikula ay nagtatapos sa isang makabulahang mensahe tungkol sa kahalagahan ng pagmamahal at respeto sa ating kultura at tradisyon. Naman ang kakalasan ng kwento. Isa sa mga kakalasan na maaring banggitin ay posibilidad na ilang manonood
lalo na ang mga hindi pamilyar sa kultura ng Bohol, ay maari hindi lubos maunawaan o ma-appreciate ang ilang mga aspeto ng pelikula. Ito ay dahil sa partikular na tradisyon at paniniwala at ipinakita sa pelikula na maaring hindi pamilyar sa lahat. Isa pang kakalasan ay mga limitadong pagkalarawan ng mga tauhan. Bagaman ang pangunahing tauhan na si Doroy ay may lalim na pagkalarawan, ang ibang mga tauhan ay maaring hindi gaano na ipakita o napailiwanag. Gayunpaman, ang mga kakalasan na ito ay hindi nakabawas ng kabuuan at kahalagahan sa pelikula. Sa katunayan, ang mga ito ay nagbibigay daan para sa mas malalim na pagkaunawa at pagkapahalaga sa ating sarili, kultura at kasaysayan. Wakas. Ang Panaghoy sa Suba ay isang pelikula Pilipino na tumatalakay sa mga iba't ibang aspekto ng kultura at tradisyon ng mga Bisaya. Sa wakas ng kwento, si Duroy, ang pangunahing karakter, ay namatay sa isang labanan upang ipagtanggol ang kanyang mga kaibigan at komunidad. Ang kanyang pagkamatay ay nagdudulot ng malaking epekto sa kanyang komunidad at nagbigay daan para sa pagbabago at pag-unlad. Ang pelikula ay nagtatapos sa isang makabulahang mensahe tungkol sa kahalagahan ng pagmamahal at respeto sa ating kultura at tradisyon. At dito na natatapos ang kwento sa Panaghoy sa Suba.